Steve Kerr nagreklamo sa schedule ng Warriors, sila ang may pinakamaraming back-to-back games. Pagkatalo laban sa Magic, nakita ang tunay na problema at NBA teams may kondisyon para sa trade kay AD. Ang Golden State Warriors ay isa sa mga mas matatandang team sa NBA at hindi sila tinulungan ng liga pagdating sa schedule sa maagang bahagi ng 2025-2026 season. May panibagong road back-to-back na naman sila, kakatapos lang laban sa Orlando Magic, bukas naman ay sa Miami Heat. At binigyang diin ni Head Coach Kerr kung gaano kabigat ang naging schedule para kina Willard Dibs. Yung laro namin sa Miami ang magiging ika-70 naming laro sa loob ng 29 days of 13 magkaibang lungsod, sabi ni Kerr. Hindi naman ako talagang nagbibilang o kung ano, pero ito na ang pinakamahirap na early schedule na naranasan ko sa buong buhay ko sa NBA. Sa tingin ko, napakahusay ng naging paghawak ng mga players namin dito. Naglaro si Kerr sa NBA mula 1988 hanggang 2003, naging general manager ng Phoenix Suns mula 2007 hanggang 2010 at naging head coach ng Warriors noong 2014. Matagal na siyang nasa liga at hindi pa raw siya nakaranas ng ganitong klase ng schedule. 4 na back-to-backs na ang dinaanan ng Warriors sa maagang yugto ng season na pinakamarami sa lahat ng team. Ang 10 road games na nilaro nila ang pinakamarami rin sa liga. Hindi ito ideal para sa isang team na pinangungunahan ng 37 years old na si Stephen Curry, 36 years old na si Jimmy Butler, at 35 years old na si Draymond Green. Mabuti na lamang at mahusay ang nagiging resulta ng Warriors sa kabila ng lahat. May 3 sunod na panalo sila ngayon at nasa ika-7 sa West na may record na 9-6. Medyo nag-struggle sila bago ang winning streak na ito, natalo ng 5-7 at ipinaliwanag ni Kerr kung bakit sila nakabalik sa panalong landas. Sa tingin ko, nahanap talaga namin ang ritmo namin nitong mga nakaraang laro pagdating sa paggawa ng lahat para maiangat ang laro ng mga pinakamahuhusay naming players sina Steph, Jimmy at Draymond. Sabi ni Kerr, yan ang kailangan naming gawin, yan ang paraan para manalo at ganyan palagi gumagana ang NBA. Kailangan mo silang tulungan sa tuktok ng food chain para makapaglaro sila sa pinakamataas nilang antas sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila at pagtiyak na tama ang flow at rhythm, dagdag ni Kerr. Yan ang nagpapanalo sa liga na to. Nagwala si Curry sa unang 2 panalo ng Warriors sa streak na ito laban sa San Antonio Spurs sa road. Umiscore siya ng magkasunod na 45-point games para hilahin ang koponan sa panalo. Medyo nahirapan si Curry sa huli nilang laban kontra Pelicans na may 8 puntos lang, pero umangat si Moses Moody na may 32 upang mapanatili ang winning streak. Ito na ang pinakamahabang winning streak ng Warriors ngayong season, pero kaduda-duda kung lalo pa nila itong mapapahaba. Inamin ni Kerr na baka kailangan niyang magpahinga ng ilan sa kanyang players sa back-to-back na ito, lalo na't may laro rin sila kontra Portland Trail Blazers sa Sabado. Kailangang mag-ingat ang Warriors sa kanilang tumatandang core dahil mas madaling kapitan ng injury ang mga ito. Noong nakaraang postseason, si Curry ang nagtamo ng hamstring strain sa playoffs na naging dahilan ng pagkatalo nila sa Minnesota Timberwolves sa conference semifinals. Kailangan nilang mapanatiling sariwa sina Curry, Butler at Green para sa postseason ngayong taon. Gayunpaman, natalo sila ngayong araw sa Orlando Magic natapos ang kanilang 3-game winning streak sa score na 121-113 sa Kia Center kahit wala si Paolo Banchero para sa home team. Halos buong laro silang nahuhuli at hindi makabawi dahil sa sunod-sunod na turnovers na umabot muli sa 18. Gayunpaman, mas malaking problema para sa Golden State ang papalalang inconsistency ng kanilang mga batang players at role players na muli na namang nabigong sumuporta sa malalaking performance ni Stephen Curry at Jimmy Butler. Matapos makakuha ng pinagsamang 51 points mula kina Moses Moody at Brandin Podziemski noong panalo nila kontra New Orleans Pelicans noong Lunes, 11 points lamang ang naitala ng dalawa laban sa Magic, dahilan para hindi makahanap ng sapat na opensa ang Warriors bukod kina Curry at Butler. Nagrehistro si Curry ng 34 points, 9 assists at 3 steals sa 12 of 23 shooting mula sa field at 7 of 15 mula sa 3-point range, habang nagdagdag naman si Butler ng 33 points, 7 rebounds, 4 assists at 3 steals sa 10 of 16 shooting at 13 of 15 mula sa free throw line. Si Draymond Green lang ang tanging iba pang Warrior na naka-double figures, kabaligtaran ng Orlando na may 6 na players na umiscore ng hindi bababa sa 13 points. Pinangunahan sila ni Desmond Bane, ang malaking off-season acquisition, na may 23 points, 6 rebounds at 5 assists. Samantala, nagsama-sama sina Podziemski, Al Horford, Quinton Post at Buddy Hield
Sa 6 of 20 shooting mula sa bench, dahil wala pa rin si Jonathan Kuminga dahil sa knee tendinitis, kapansin-pansin ang kakulangan ng isa pang dynamic scoring option para sa Warriors na nasa ika-5 ng kanilang 6 na larong road trip. Ang kakulangan nila sa opensa ay sinabayan pa ng hirap na pigilan ang mahahaba at athletic na player ng Magic sa loob, kung saan nagtala ang host team ng 64 points sa paint upang mabawi ang kanilang mahinang 8 of 32 shooting mula sa 3-point range. Lagi namang may inconsistency sa mga role players sa NBA. Ngunit ang kakulangan ng regular na produksyon lampas sa veteranong trio ni Curry, Butler at Green ay dapat ikabahala ng Golden State at ni head coach Steve Kerr. Mabilis na lilipad ang Warriors patungong Miami para sa second night ng back-to-back kontra Heat bukas, dala ang 9-7 record ngayong season. Sa huling balita, gaano man karaming panahon ang lumipas, ang desisyon ng Dallas Mavericks na ay trade si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis ay patuloy na maghahasik ng bangungot sa fanbase ng team magpakailanman. Dahil dito, ilang buwan nang nananawagan ang mga fans ng pagbabago at nitong nakaraang linggo, sinibak ng Mavericks si GM Nico Harrison ang utak sa likod ng kontrobersyal na trade. Mula ng pagtanggal sa kanya, lumabas ang mga usap-usapang ititrade na rin ng Mavericks si Anthony Davis na posibleng magresulta sa pagwasak ng kanilang roster at pagpasok sa isang rebuild. Ngunit kahit saang team mapunta si AD, kailangan niyang tugunan ang isang demand na nakakaironiyang siyang dahilan kung bakit pinalitan ng Mavericks si Luka Doncic. Ayon sa Dallas Hoops Journal, ilang teams sa NBA ang interesado sa kanya, ngunit may isang kondisyon. Gusto ng mga teams na ito na pumayat si Anthony Davis dahil pumasok siya sa 2025-2026 NBA season na 15 pounds na mas mabigat kaysa noong huli siyang naglaro para sa Los Angeles Lakers. Maraming teams ang interesado kay Davis pero naniniwala silang kailangan niyang magbawas ng timbang para maging mobile threat siyang muli. Dumating si Davis sa training camp na may timbang na 268 pounds. Ayon sa roster na inilabas ng Mavericks nitong Setyembre, iyon ay 15 pounds na mas mabigat kaysa noong nakaraang season niya sa Los Angeles Lakers. Marami ang naniniwalang kailangan ng kumalas ng Dallas Mavericks sa kanya upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang prangkisa. Gayunpaman, masasabi ring ganoon din para kay AD, kailangan niyang mapunta sa team na hindi siya kinaiinisan ng fanbase. Posibleng matrade siya sa iba't ibang teams dahil hindi na ganoon kataas ang trade value niya. Ang kanyang injury history, mahinang forma, at ang pagnanais ng Mavericks na ilipat siya agad ay magpapamura sa presyo niya sa trade market. Maaaring mapunta siya sa Golden State Warriors na talagang nangangailangan ng laki at interior defense na kaya niyang ibigay. Bantayan ang sitwasyon ni AD dahil maaari siyang matrade anumang oras. Turnover, Memphis, Thompson, Davis down court.